ano epekto nung tigil pasada sa mga pasahero. Maluwag kasi walang pasok eh. Good day mga kabiwan mo to. Welcome sa aking panibagong vlog. Bali ngayong araw is magbablog tayo. Gagala-gala tayo ngayong araw na to kasi i-check natin kung ano epekto nung tigil pasada sa mga pasahero. Tignan natin kung malaki ba yung naging epekto nung pagtitigil pasada ng mga transport group, and ano nga ba yung kinalabasan ng pagtitigil pasada nila. So sa ngayon napapansin ko may mga bumabiyahe pa naman. Hindi ko lang alam kung konti lang yung bumiyahe o dahil tanghaling tapat lang kaya medyo walang ganong sasakyan. Pero sa obserbasyon ko medyo maluwag talaga. Malalaman natin yan pagdating sa highway kung talagang nagkaroon ng epekto dun sa mga commuter. Kasi mga kabiwan mo to, after na may announce yung tigil pasada is nag-announce na rin yung gobyerno ng walang pasok sa mga estudyante. Siyempre para hindi sila mahirapan bumiyahe. At siguro mararamdaman mo yung tigil pasada dun sa mga nagtatrabaho, yung mga nagko-commute na lumalabas ng rush hour. Gaya niyan, umaga, tsaka pauwi ng hapon, pauwi ng gabi. Yan, diyan mo mararamdaman yan. Pero sa katulad natin na may service, nagmumotor, so hindi natin mararamdaman yan. Mararamdaman natin mas maluwag yung kalsada. Pero yung pagkakaroon ng struggle dun sa pagko-commute, so hindi natin mararanasan yan kasi nga may sarili tayong sasakyan. Bali ngayong araw mga kabiwan mo to is ang gamit kong motor is yung Raider 150 ko, Raider R150. Kasi yung ginagamit nating service medyo marami-rami ng sakit. May sakit siya ngayon eh, kaya ito muna yung gagamitin natin. Total hindi ko na rin naman nagagamit to, kaya ito na muna yung gagamitin natin kaysa matengke sa bahay. Yun mga kabiwan mo to, tapos na tayo rito. Bali nagbayad kami ng tubig, so marami kaming task ngayon. Magbabayad ng tubig, magwi-withdraw, magbabayad ng cable, tsaka magbabayad ng kuryente. Ayan, kasama yung kapatid ko, shout out. Ayan, next magwi-withdraw kami. Sa pagkakapansin ko mga kabiwan mo to, may mga bumabiyahe namang mga jeep pero parang madalang. Kaya nga sabi ko kanina, hindi natin masabi yan kasi tanghaling tapat. Magkakaalaman niya pagdating sa highway kung talaga bang walang ganong sasakyan, walang ganong bumiyahe. Ayan mga kabiwan mo to, yung mga nag-aabang ng sasakyan, mga wala daw silang masakyan. So konti lang yung bumabiyahe talaga. Maluwag talaga. So partida ba yan, patay na oras, lalo na siguro pag rush hour. Ang mga kabiwan mo to siguro pag rush hour doon mo makikita yung bihira yung mga nabiyahe. Ayan mga kabiwan mo to, nagre-reklamo yung mga commuter doon na wala daw sasakyan. So, para sa akin hindi advisable na lumabas-labas muna ng bahay kung malayo pupuntahan nyo, kung hindi naman importante kasi wala kayong masasakyan. Baka mahirapan lang din kayo sa pagko-commute. And partida pa yung mga kabiwan mo to, hindi pa rush hour. Siguro yung iba mamaya, yung mga ibang driver siguro babiyahe yan. Babiyahe siguro yung mga yan mamaya pa, mga rush hour na. Pero nabalitaan ko kasi mga kabiwan mo to, yung mga grupo ng mga driver dito sa Dasma, alam ko nag-post sila na hindi sila makikisa dyan sa may tigil pasada na yan. Siguro konti lang yung mga bumabiyahe, pero hindi nila sinabi na magtitigil pasada sila. Hindi ko lang nakakuha yung post na yon, hindi ko lang na-screenshot, pero naglabas sila ng ganon na pinaka-advisor nila na hindi sila sasama, yung Dasma mismo hindi sila sasama. Pero sa napapansin ko, parang konti lang yung bumabiyahe. Siguro alam nila na gantong oras wala rin mga pasahero kasi nga iniisip ng mga commuter na wala silang masasakyan, which is parang ganun din. Pero may mga biyahe naman kasi alanganing ang oras kasi yung labas natin mga kabiwan mo to, tanghaling tapat. Tsaka alam din ng mga driver na wala rin talagang sasakay kasi nga wala rin naman talagang pasok ngayon. Bali 1 week, kung 1 week yung tigil pasada nila, 1 week din walang pasok yung mga eskwelahan. Kaya siguro yung iba hindi na muna bumiyahe, o kung babiyahe man mamayang rush hour na. Yun yung napansin ko, o yun yung tingin ko. Kaya mga kabiwan mo to, dito tayo sa highway.
Maluwag kasi walang pasok eh. Kaya parang tayo nag-i-stroll mga Kabiwan Moto. Bali sa napapansin ko mga Kabiwan Moto, hindi rin naman ganun ka luwag ngayon. Gaya na ito, may mga bus dito sa highway. Bagay hindi naman sila kasali sa tigil pasada. Alam ko mga jeep lang yun eh. Dito tayo sa Meralco. Yan, babayad tayo ng Meralco. Yun mga Kabiwan Moto, tapos na tayo sa mga lakad natin ngayong araw. Yun sa aking obserbasyon mga Kabiwan Moto, medyo konti nga talaga yung mga bumabiyahe ngayon. So kahit pa paano sa mga nagko-commute, nagkakaroon ng epekto yun. Pero sa aming mga may mga service na nakamotor, ang pinaka-epekto lang noon is maluwag yung kalsada. So hindi ganong traffic. Pero dun sa mga pumapasok, medyo abala sa kanila masyado yon. Lalo na pagka rush hour. Mararamdaman nila yan pagka rush hour na. Kasi kung ganyan lang kakunti yung mga bumabiyahe ng mga sasakyan, yung mga pampasahero, is magagawan sa sasakyan. Pero yung ibang driver naman kasi, bumabiyahe yan pag yung mga oras na ng mga uwian, pasukan niya, bumabiyahe yung mga yan. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, na yung mga taga Dasma na mga ano ba tawag sa kanila, transport group, is hindi naman sila sumali dito sa tigil pasada na to. Ang alam ko kasi pag tricycle todo eh, mga transport group na lang. Nag-post sila ng mga sa Facebook na hindi sila sasali sa malawakang tigil pasada na yan. Kasi syempre, iniisip din nila yung pamilya nila. Kung sakaling hindi sila babiyahe, wala rin silang kikita eh. So sila rin na may hirapan, sila rin na magsasakripisyo doon. Kahit sabihin natin gustuhin man nila na wag bumiyahe para mapansin sila, pero dahil nga may mga pamilya silang binubuhay, ayaw man nila, mapipilitan silang bumiyahe. Kahit nasabihin natin may mga pangiinganyo ng mga ibang transport group, magtigil pasada sila, pero sa part naman nila na mga may pamilyang binubuhay, siyempre kailangan nilang kumayod. Kaya dun sa mga commuter naman na lalabas ng bahay, kung hindi na may importante yung labas ng bahay ninyo, mas maganda manatili na lang muna kayo dun sa mga bahay-bahay ninyo kung hindi na may importante yung lalakarin ninyo. Kasi nga baka maabala rin kayo. Kasi konti rin naman yung mga bumabiyahe ng ganitong oras pa. Baka kayo lang di mahirapan kung sakaling lumabas kayo tapos alanganing oras wala kayong masakyan. Bali ganun na lang talaga mga Kabiwan Moto. Kung sakaling hindi na may importante yung lakad ninyo, wag na kayo lumabas para hindi rin kayo maabala. Sa akin namang obserbasyon oo, medyo konti yung mga bumabiyahe ngayon, pero may mga nabiyahe pa rin naman. Kayo na lang bahala humusga kung mararamdaman nyo naman yan, yung gusto nyo lumabas ng bahay. Yun lang ang mga masasabi ko sa aking mga obserbasyon ngayong araw sa tigil pasada, dun sa epekto neto, dun sa mga nagko-commute. So wala naman halos epekto dito sa Dasma kasi hindi naman sila nagtigil pasada, and besides wala naman kasi pasok yung mga estudyante, kaya siguro hindi naman ganong mararamdaman yung pagkakaroon ng mga na-stranded. And nag-announce din yung mayor yata namin dito sa Dasmariñas, di ko lang sure kung si mayor, nag-announce noon na lahat ng mga service sa barangay, kasi dito sa Dasmariñas bawat barangay dito is may mga service po, may mga parang patrol sila. Ang sinabi ng city government ng Dasmariñas is maging alisto at magbigay ng assistance sa mga nasasakupan nila. Kung sino man yung makitang mga may stranded is tulungan para makasakay. So siguro libre yun kasi announce ng city government yun. So maganda yung ginawa ng city government dun sa announcement nila na yun, dun sa mga may stranded. Dahil dito sa Dasmariñas napakarami namang service dito, bawat barangay may mga service dito. So last pandemic ganun din naman yung nangyari, na yung mga stranded, yung mga lumalabas ng bahay na hindi naman makasakay o walang sasakyan is tinutulungan naman. Pero nung time kasi ng pandemic, ang nangyayari kasi nun, bali yung kung sino lang yung mga taga barangay, yun lang yung mga pinapasakay nila noon. Bali ang sasakyan mo kung saan barangay ka, yun ang sasakyan mo. Pero kung sa ibang patrol ka sasakay, kung di mo barangay yun, hindi ka pasasakayin that time kasi nga medyo mahigpit pa noong time na yon. So iniiwasan din yung mga, siyempre may safety protocol din yon. Para barangay lang ang labanan nun. Pero ngayon hindi ko naman alam kasi hindi ko naman nakita. Pero alam ko nag-announce yung city government ng gano'n para doon sa mga libreng sakay. Libreng sakay nga yata yun, pagkakaalala ko. Yan yung mga ganyan, yung mga city of Dasmariñas yan. May mga ganyan, maraming ganyan sa Dasma. Bawat barangay meron yan. Ayan, siguro hanggang dito na lang mga Kabiwan Moto. Sana nagustuhan ninyo, naging informative sa inyo, at kahit pa paano
may napulot kayo sa akin. Pagbablog ko ngayong araw, kahit medyo maiksi lang, mabas lang ako kasi nga wala akong ginagawa, and then nagbayad kami ng mga bills namin, and then nagblog na rin ako, saktong tigil pasada, kaya ganon. Kaya hanggang dito na lang mga Kabiwan Moto. Always remember, pray before you ride safe, God bless, Biwan Moto out, bye bye.